DZRA 666 AM nangunguna sa mga radyo ng Pilipinas. Ako si DJ Obet at maghahatid sa inyo ng iba't ibang kwento na maririnig nyo. DZRA 666 AM, ang DJ Obet nyo na nagunguna sa mga radyo ng Pilipinas. DZRA 666 AM na nagpapasalamat kay Arman Nicole Bautista upang paunlakan ang aming radio drama. Para sa aming mga tagapakinig, makinig kayong mabuti at sisimulan na natin ang ating kwento. DZRH, simulan na natin ang kwentong ito. Misteryo, DZRH 666 AM, nangunguna sa mga radyo ng Pilipinas. Aking mga tagapakinig, ako si DJ Obet at ngayon ay magbabasa tayo ng mga exclusive, nakakakilabot na istorya na inihain sa atin. Handa na ba kayong matakot sa istorya aking ibabahagi? Ang kwentong ito ay patungkol sa apat na magkakaibigan na naglalakbay sa iba't ibang abandonadong lugar. Matagal na nila itong ginagawa, ngunit ang ilan pa rin sa kanila ay nakakaramdam ng matinding takot. O ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin ang kwentong ito. Dear DJ Obet, ako si Leo. Nais ko siya na ipabatid ang aming kwentong magkakaibigan. Sa isang liblib na lugar, may isang lumang bahay na matagal nang pinaniniwalaang pinamumugaran ng hindi may paliwanag na nilalang. Marami nang nagkwento tungkol dito na mga nawawalang tao, bulong sa dilim at anino sa bintana. Ngunit para sa aming apat na may puno ng pag-uusisa, ang takot ay isang bagay na maaari na lang naming tawanan. Nang gabing iyon, tinahak namin ni Tristan, Brian at Marco ang madamong daan patungo sa abandonadong bahay. Madilim ang paligid at tanging ang ilaw ng buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa aming nilalakaran. Nang dahil sa aming kasama na nag-aasaran sa kung sino sa amin ang natatakot, ay napagpasya naming pasukin ang abandonadong bahay. Nanguna si Tristan sa pagpasok dahil sa hindi naman siya naniniwala sa mga nagpaparamdam o masamang espiritu. Sigurado ba kayo dito? Mukhang delikado itong bahay na to. Sabi nila, sino man pumasok dito ay hindi na nakakalabas ng buhay. Sus, mga kwento lang yan. Wala namang multo. Kung wala, di pumasok tayo. Ano, duwag kayo. Nang makapasok na kami sa bahay, ay samot-sari na ang aming naramdaman. May ilan sa amin na kinabahan dahil sa iba't ibang mga lumang bagay na nasa loob ng bahay. Tila naging kwento na lang talaga ang abandonadong bahay na ito dahil na rin sa kalumaan nito. At may bigla din kaming nakita na matanda na akala namin ay dito siya nakatira. Marinig niyo yun? May tao ba rito? Bakit kayo nandito? Anong ginagawa nyo dito? Grabe naman. Huwag kayong ganan, Manong. Nakakagulat. Dapat hindi kayo pumasok. Huwag kayong lilingon. Ano man ang marinig nyo,
Halika, umakyat tayo. Sa pag-akyat namin sa ikalawang palapag ay may mga anino kaming natatanaw na tila nakatingin sila sa amin at tila may gusto silang sabihin. Nakaramdam na kaming apat ng takot at hindi na rin kami mapakali sa aming nararanasan sa loob ng bahay. Iba't ibang tunog at iba't ibang karanasan na ang aming nararanasan dito. May naririnig ba kayong bulong? Ano yun? May sumara na pinto. Imposible. Wala namang hangin. Basta huwag kayong lilingon. Hindi ako mapakali. Para bang may nakatingin sa atin. Ano yun? May nakita akong gumagalaw. Sabi ko, huwag kayong lilingon. Guys, may kamay na lumalabas sa dingding. DJ Obet, lahat kami natatakot na. Hindi na namin alam saan kami patungo o dadalhin ang aming dalawang paa. Tila kusa na itong lumalakad ng kanya patungo sa nagmamay-ari ng abandonadong bahay na ito. May mga nadidinig kaming bumubulong sa hangin at tumatawag sa mga pangalan namin. May tumatawa din na parang demonyo. Hindi bumubukas ang pinto. Ano to? Parang may humihila sa akin. Wala na si Marco. Tulong! Tulungan niyo ako. Sabi ko sa inyo, huwag kayong lilingon. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo po kami! Sabi ko, huwag kayong lilingon. Kaming tatlo na lang nila Tristan at Brian ang natirang buhay. Nagising na lang kaming wala na ang isa naming kaibigan na si Marco. Tila naging isang bangungot ang nangyaring yun sa amin at ang kasama naming matanda simula sa pagpasok namin sa bahay ay tila naging isang bula na bigla na lang nawala. Ang pamagat ng ating kwentong narinig ay pinamagatang Huwag Kang Lilingon. Kinalabutan ba kayo? Dahil ako, oo. Grabe ang kwentong ipinamahayag sa atin na papangalanan na lang natin na si Leo. Ang may papayo ko lamang ay kapag may mag-e-explore ay magdala ng mga pangdepensang armas, di ba? At condolence dahil sa pagkawala ng inyong kaibigan. Ako nga pala si DJ Obet at para sa mga susunod pang kwento ay abangan nyo lang ang channel naming Isumbong Mo Ang Kwento Mo. At kung nais mo namang magpadala ng kwento ay ipadala mo lang sa email namin at yun lamang. Maraming salamat po. Misteryo DZRH 666 AM nangunguna sa mga radyo ng Pilipinas.